Stars Photo Bits. Gusto mo pa isang phone? Okay lang. Direk, congratulations. Yeah. Sa every time na magre-review ako ng movie mo, parang lagi kong inaabangan yung mga twist kasi nasabog, di ba? So this time, I just want to ask lang po, kumbaga, kasi this is a 4-part series, di ba? Ano pong mas madali on your part to edit or to direct yung ganitong klaseng series na maikli or yung mahaba na one film na punong-puno ng eksena? Actually, economical and strategical, mahirap talaga siya. Mahirap yung series. Aaminin ko po sa inyo, andyan ang mga producers ko. At ang Viva Marketing and Viva boss ng Viva. Mahirap talaga ang series ng Viva Max. No? Kasi gumagawa tayo ng pelikula ng 8 araw, pero 4. No? 4 na pelikula na may ikli, ibang storya, ibang location, iba-iba ang artista. Mahirap siya. Mahirap siya. Kasi, syempre, kung kakalkulayin natin yung mga Korean series na gumagawa ng mini-series na ganito, syempre, sinushoot nila ito ng buwan, taon. Tayo ngayon dito sa Pilipinas, kahit naman yung ibang gumagawa ng series, ginagawa lang natin ito ng 3 times a week, 2 weeks, di ba? Medyo mahirap. Mahirap. Economics, mahirap. Mahirap. Naka-budget lang bawat episode. Mahirap din ang pagbuo ng artista kasi 2 days lang sila. Wala silang preparasyon para mag-build up yung character nila dun sa susunod na shooting. Kasi 2 days lang eh. Medyo mahirap. Medyo mahirap. Unlike doon sa paggawa ng pelikula, nakakapahinga eh. Nakaka-prepare sila. At saka nakakapag-prepara din ako bilang creator. Nakakapag-ready ako na mahaba. At mabubuo ko yung kwento ng mahaba. Ito ngayon, mas precise eh. Bawal magkamali. Parang dapat yun na siya. Compact. No? Medyo mahirap yung series. Tapos direct, paki-clear lang po, ito po ba ipapalabas ng isang bagsakan or parang every Sunday po ba yung labas ng bawat isa? Every Sunday. Every Sunday, katulad din ng Viva Max Films, every Sunday, parang Saturday midnight, lalabas na yung Halo-Halo X. So aabangan talaga every Sunday yung bawat? Aabangan yung every Sunday kasi wala namang Sunday habit ngayon. Kahit sa Free TV, wala namang inaabangang gabi, di ba? So most likely, Viva Max talaga ang panonoorin nila. Pirata man o totoo, aabangan pa rin nila yan. Oo. Lalo na kapag ginawa natin. I just want to focus on my question sa cast ng extra writer. So tanong ko lang, kasi parang nung nanonood kami kanina, parang mas excited pa kayo nung nanonood. Nagre-react kayo dun sa bawat eksena niyo. Curious lang kami kung are you a critic of your own work? Parang dapat ginawa ko to, dapat yung ginawa to. May mga ganun ba kayong mga scene? Or are you comfortable watching your own film doing yung mga medyo sexy scenes? Definitely not. Kaya kami nagtatawanan. Kasi hindi namin alam na kaya na namin gawin yun in front of the camera. So yun. Kaya kami nag-ano. Pero in our hearts naman, we're proud na nagawa namin yun. Nagbigyan namin ng hustisya yung gusto ni Direk na yung role. So, yun. Si Denise. Ayun, siguro po sa akin kahit medyo marami na akong nagawang movies, hanggang ngayon nahiya pa rin akong makita yung sarili ko na nakautan. Lalo na pag nakakapanood mo sa big screen, tapos yung mga kakilala mo may love scene, na doon pa rin talaga yung sobrang awkward na halos hindi makatingin. Pero ngayon po, proud naman po kami sa mga nagawa namin. And ayun, maganda naman po yung mga kinalabasan, kaya nahihiya lang po talaga kami. Si Audrey. Ayun, ang awkward na kasi kapag pinapanood. Kaya kanina ang ingay namin na puro camera out. Tapos yun, parang parang mga realizations na, ay, dapat pala ganito, dapat pala medyo binukha ko pa. Yung mga ganyan. Okay. Pero yun, all in all, super proud kasi
gano'n na maraming tao, cameramans, like that. Ay, yung boys naman. Ano yun? Yung dalawang rider. Ako po siyempre, as baguhan ko sa ganito, medyo kanina hindi ko nga po pinapanood yung scene ko kasi mas okay po sa akin siguro kung person. Hindi ko. Hindi, yun nga po. Pero siyempre, nakakatuwa naman po na nakakaya. Ako talagang pinapanood ko po talaga lahat ng ginagawa ko. Kasi tama po talaga kinikriticize mo dapat yung sarili mo. Kasi especially sa Viva Max, yung tingin ng tao na parang, ay, hindi naman marunong mati yung mga tayo. So, ako sarili ko talagang pinapressure ko na kailangan kong pasinin lahat ng i-correct ko as soon as possible. Kasi ito naman sa ingay, kasi minsan may mga may mga nakakatawa na hindi alam ng mga wala doon sa. Like for example, yung unang beses na kumain, luminya si Audrey ng pasensya na, tuyo lang yung naihanda ko. Eh yung sinigang para susunod na scene kasi yun, di labas na agad yung sinigang. Sabi niya, sorry tuyo lang pero may sinigang akong kinakain. Yung second question ko sa inyo, kasi parang sa mga artistang tulad nyo, parang ang hirap protektahan yung sarili nyo dun sa mga eksena, di ba? Pero kayo personally, how do you protect yourself na hindi makitaan? Para nakita ko si Victor kanina, marunong siya umiksena, natatakpan niya yung kabilang binti niya para hindi, ganun. Parang how do you protect yourself na, syempre hindi naman lahat nakikita ng direct na i-edit out pa. Pero how do you protect yourself dun sa mga eksena na mga masaselan to protect yung mga private part niya? Yun din po yung kahalagahan ng panonood ng sarili mong pelikula. Kasi nung unang din namin, unang shoot namin ni direct, yung una namin work, natanggalan pa nga ako ng blaster doon nakita sa camera. Kailangan niya i-cut. So yung mga ganun, matututunan mo yung pag pinapanood mo yung sarili mo. Although, syempre talaga nakakailang kasi may ginagawa ka doon sa eksena pero kailangan mo mag-focus para makorek mo yung sarili mo next time. And yun yung mga position naman, yung collaboration with the DOP and the director. May protektahan ka na. Pag kay direct romance safe. Sa iba, sa girls, especially girls, di ba may mga ibang mga, mas dapat protektahan nyo na makitaan kayo. How do you protect yourself? Usually kasi pagka ganun, syempre parang, wala nakita. Factor, normal. Pero dapat kasi pag ganun mga scenes, syempre dapat iingatan mo rin yung galaw mo and be sensitive. Dapat, kahit yung scenes is super intense, ganyan, dapat marunong kang ingatan. Usually pag as in hubad, like that, all out, dapat yung plaster, ganyan, lagi mong antabayanan and bantayan mo yung sarili mo like that. Para hindi naman, di ba? Di ba Oo, di ba? Dapat yung plaster. Anyway, actually, just want everyone to know that it's my first movie with Direk Roman. So, actually, it's a first na ginawa ko doon. Medyo natakot ako kasi narinig ko na parang, kakaiba si Direk. At alam ko na pati kang, kasi di ba, kumbaga, season na daw ako, di luma, season. So, bumabalik lang ako. So, yung mga nakakilala sa akin na mga directors, mga sinauna pa. So, yung mga bago, hindi pa nila talaga ako nakakasama. So, I'm so grateful na binato ko ng Viva na pumasok dito sa after ng Sex Hub ko. Ito na yung next na series. So, I'm so glad he's giving me a chance. And in fairness naman kay Direk, siya yun na safe. Tama, sinasabi nila na safe ka pag si Direk Roman. Kasi sabi niya sa akin, ito gagawin ko, hindi makita yung harap. Diba? Nag-suggest si Direk yan, natanda ko yun. So from there, alam ko na safe ako talaga. Ayun. So, alam ko na gagawin ko. Tsaka kasi makakuha kasi pag side mas madali. Hindi mo na kailangan itakip-takip pa pag sa side. Pero sa harap, yun. At saka minsan, nasa partner mo rin yun. Kung gaano siya supportive sa gagawin mo. At paano ka niya poprotektahan. Kasi yung mga legs lang, kailangan nag-jive yun. Hindi pwedeng magkamali kayo ng pagtaas ng legs. Kundi kitang-kita yung plaster. So yun. Yun lang masasabi ko. Sa akin naman po, yung sa pagprotekta naman po, may hindi makita yung mga plaster. Before naman po kami mag-take ng eksena, nagba-blockings po kami kung saan po pwesto yung camera, kung anong posisyon yung gagawin. And doon din po makikita. At parang automatic na po kasi sa amin na pag nandito yung camera, huwag kang kaharap kasi makikita yung plaster. So parang
nag-autopilot na po yung katawan namin na hindi iharap yung plaster kasi mag-take two. Walang take two. Okay, thank you. Congratulations sa Extra Rider. Looking forward dun sa ibang episodes ng Halo Halo X. Thank you, Derek. Congrats. Thank you, Bibi. Thank you. Thank you very much, Sir Alan.